Gabi na naman. Dahan-dahang tinutulak ni Aling Nena ang kanyang kariton ng mami. Ang pwesto niya ay sa isang madilim na kanto, sa ilalim ng kumukurap na ilaw poste. Ramdam niya ang lamig ng gabi at ang bigat sa bawat tulak. Ang tunog ng mga gulong ay parang daing sa hirap. Pagdating sa pwesto, kinuha niya ang lumang basahan at pinunasan ang maliit na mesa. Inayos niya ang mga mangkok na may gasgas, bawat isa'y saksi sa kanyang pagod. "Mami, kain na kayo. Mainit, masarap, at mura lang." Sigaw niya. Pilit pinapasibla ang boses kahit kumakalam ang sariling tiyan. Sa di kalayuan, naririnig niya ang tawanan at tugtugan mula sa isang karinderya. Nag-iisa siyang naghihintay, umaasam may lalapit para bumili. Biglang may humintong tricycle. "O Nena, handa ka na pala sa isa na namang gabi," bati ni Mang Dindo, isang kakilala. "Sana swertihin ka at marami kang benta." "Salamat po, Mang Dindo. Sana nga po," sagot ni Nena, pilit na ngumiti. "Sige, una na ako." "Mag-ingat ka," sabi ni Mang Dindo bago umalis. Sa paglisan niya, bumalik ang katahimikan. Sa kanyang pag-iisa, naalala niya ang anak na si Marco noong bata pa ito. Palaging nakasunod, hawak ang dulo ng kanyang duster at nagtatanong, "Nay, gutom na po ako. May mami pa po ba tayo?" Kasunod ang tawa nitong walang alam sa problema. Napahawak siya ng mahigpit sa gilid ng kariton at huminga ng malalim. "Kayanin mo to, Nena. Para kay Marco," bulong niya. Ilang sandali pa. Dalawang payat at marurungis na bata ang maingat na lumapit, tila nag-aalangan. "Tita, may sabaw po ba kayo?" tanong ng mas matanda, halos pabulong. Agad lumambot ang puso ni Aling Nena. "Meron mga anak, halitayo, upo kayo," sabi niya. "Ilang taon na kayo?" tanong niya habang inaabot ang dalawang upuan. "Ako po, 9 na, 6 naman po siya," sagot ng kuya. Sumilit si Nena sa kanyang kaldero. Puno pa ito ng mainit na sabaw na para sana sa mga customer na magbabayad. Pero iba ang pakiramdam kapag mga batang gutom na ang nasa harap niya. Hindi niya ito kayang tiisin. "Sige, upo kayo rito." Maingat niyang sinalok ang mainit na sabaw sa 2 mangkok. Dinagdagan niya ito ng buto-buto at hinati ang isang nilagang itlog na dapat sana ay para sa kanya. "Heto, dahan-dahan sa pagkain ha, mainit yan." "Salamat po tita," sabi ng dalawa. Ang bunso ang unang humigop. Pumikit ito at ngumiti. "Tita, ang sarap po, parang mayakap." Napangiti si Aling Nena. Kahit nagsisimula ng mamasa ang kanyang mga mata. Kinuha niya ang nag-iisang piraso ng pandesal na baon at pinilas ito sa gitna. "Heto pa, para sa inyo." "Nako, tita, sa inyo na po yan," sabi ng kuya. "Huwag kayong mag-alala, marami pa ako mamaya," pagsisinungaling niya. "Sige na, tanggapin niyo na." Pagkatapos kumain, nagmano ang mga bata. "Maraming salamat po ulit, tita. Paglaki po namin, babalikan namin kayo para bayaran ito." "Wala yon. Walang utang sa taong nagugutom," sagot ni Aling Nena, habang ginugulo ang buhok ng mga bata. "Umuwi na kayo at mag-ingat kayo." Habang pinapanood silang palayo, gumaan ang kanyang pakiramdam. Piningnan niya ang kaldero. Sumalok siya ng kaunti at tinikman. Hindi para mabusog, kundi para ipaalala sa sarili ang lasa ng pan-asa. Maya-maya, isang construction worker ang lumapit. "Ate, pabili nga ng mami. Yung maraming sabaw sana." Pinagsilbihan niya ito. Nang iabot ang sukli, nagdagdag pa ng 2 barya ang lalaki. "Para sa mga susunod na bata," sabi nito. "Naku, sobra na po ito," sabi ni Nena. "Okay lang yan ate, alam kong pagod ka rin." Kumindat ang lalaki at umalis na. Napahawak si Aling Nena sa dibdib. Sa mga gabing ganito, kahit papaano ay gumagaan ang kanyang pagod. "Salamat po," bulong niya sa hangin. Maghating gabi na. Nang umuwi si Aling Nena sa kanilang barong-barong, kinuha niya ang lumang pitaka at inilabas ang laman. Isang dasalan, ang kupas na litrato ni Marco at ang mga baryang kinita niya. Isa-isa niyang binilang at pinaghiwalay. "Ito para sa pamasahe. Ito pambili ng uling. Ito para sa bigas. Ito para sa mantika." Sa huli, napahinto ang daliri niya sa litrato. "Anak, kumain ka na ba? Huwag kang magpapagutom dyan, ha?" Kinuha niya ang kalendaryo sa dingding.
puno ng markang X at minarkahan ang araw na iyon. Isa na namang gabi ang natapos. Umupo siya sa banig at kinuha ang rosaryo. Panginoon, salamat po. Ako na po ang bahala sa pagod dito. Sana lang po alagaan niyo ang anak kong si Marco. Iuwi niyo po siya sa akin ng ligtas. Sumandal siya sa dingding at naramdaman ang malamig na hangin mula sa siwang. Pinipigan niyang muli ang litrato. Alam mo, Marco, sabi niya na parang nagbibiro, ang galing ng nanay mo. Nakapagpakain ako ng mga bata kanina. May itlog ba sila? Natawa siya ng bahagya pero agad ding napahigbi. Pinigilan niya ang malakas na pag-iyak. Ayaw niyang marinig siya ng mga kapitbahay. Lumayo siya at tiningnan ang lalagyan ng bigas at bote ng mantika, parehong nasa kalahati na. Bukas, mas aagahan ko pa, sabi niya. Baka mas marami pang customer. Isinara niya ang pitaka at hinaplos ito bago humiga sa banig, yakap ang rosaryo. Sa labas, may mga asong tumatahol at mga tricycle na dumadaan. Kailangan na niyang magpahinga. Bukas ulit ang huli niyang bulong bago ipikit ang mga mata. Hindi dahil tapos na ang laban, kundi dahil kailangan niyang lumaban ulit. Hindi dahil wala na siyang takot, kundi dahil sa gitna ng kadiliman, may hawak siyang pag-asa. Isang pag-asang kasing init ng sabaw na ibinibigay niya sa mga nagugutom. At kasing liwanag ng pag-asang isang araw ay muli niyang mayayakap ang kanyang anak na si Marco. Kinabukasan ng gabi, pagka-uwi, umupo muna si Aling Nena sa isang bangkito. Pinakiramdaman niya ang sakit ng kanyang likod at binti. Sa gitna ng katahimikan, biglang umingay ang luma niyang cellphone na nakapatong sa mesa. Nagulat siya. Mabilis niya itong dinampot, halos nanginginig ang kamay. Hello? Hello, Nay? Ako po to, isang boses na pagod pero pamilyar. Si Marco po, naririnig niyo po ba ako? Anak, tila nabuhayan ng loob si Aling Nena. Oo, rinig na rinig kita. Parang nandito ka lang sa tabi ko. Kumain ka na ba? Lang po ulit, Nay. Mahina ang tawa ni Marco. Kailangan po kasing mag-overtime para matapos yung mga order. Anak, ang katawan mo, hindi makina. Malumanay niyang paalala. Kapag pagod na, kailangan mong magpahinga. Kahit saglit lang, kahit ipikit mo lang ang mga mata mo. Narinig ni Aling Nena na bumuntong hininga ang anak. Sana nga po ganoon kadali, Nay, sabi ni Marco. May kasamang bahagyang ubo. Sa sobrang pagod ko po kanina, nabitawan ko yung isang kahon na mabigat. Nagulat po ako nang sinigawan ako agad ng boss. Nakakahiya to sa ibang mga trabahador, parang gusto ko na lang pong magtago. Naramdaman ni Aling Nena ang kirot sa kanyang dibdib na para bang siya ang napahiya. Anak, pakinggan mo ako, sabi niya. Pinipilit na maging matatag ang boses. Hindi isang nabitawang kahon ang sufatan kung sino ka. Ang mahalaga, mabuti ang puso mo. Mas mabigat ang halaga niyan kaysa sa anumang kahon o masasakit na salita. Isang maikling katahimikan ang namagitan bago tumawa si Marco. Isang tawang may kasamang ginhawa. Ang galing niyo pa rin pong magpayo, Nay. Gumaan po agad ang pakiramdam ko. Siyempre, nanay mo ako. Biro ni Aling Nena. Naalala mo ba noong nabasag mo yung florera ni Aling Sion? Iyak ka ng iyak. Akala mo katapusan na ng mundo. Pero anong ginawa niya? Binigyan ka pa niya ng candy. Yung orange na candy, natawa si Marco. Miss ko na po yung luto niyong mami, Nay. Yung amoy pa lang parang yakap na. Kung nandito ka lang, araw-araw kitang lulutuan. Espesyal may kasamang libreng yakap. Sagot ni Aling Nena. 2 yakap po dapat, hirit ni Marco. Aba, nananansya ka na. Natatawang sagot ni Aling Nena. Sige na nga, 2 yakap. Pero may kasamang batok kapag hindi mo inubos yung mami. Pareho silang natawa at panandali ang gumaan ang bigat sa pagitan nila. Ngunit hindi nagtagal ang saya sa boses ni Marco. Nay, sabi niya, mas seryoso na. Naiinggit po ako minsan sa mga kasama ko. Pag day off po nila, ang saya nila. May mga pa-video call silang pamilya. Tawa ng tawa habang kausap ang mga anak nila. Ako po, ang kayakap ko lang itong unan sa kwartong amoy bakal. Inilapit ni Aling Nena ang telepono sa kanyang pismi.
na para bang si Marco mismo ang kanyang niyayakap. Anak, kapag nalulungkot ka, hawakan mo ang dibdib mo, yung tibok ng puso mo. Ako yan. Araw-araw, gabi-gabi, kasama mo ako. Dito muna sa telepono, dumadaan ang yakap ko. Pero kasing totoo yan. Salamat po, Nay. Narinig ni Aling Nena ang panginginig sa boses ng anak. Para pong nabawasan ang lamig dito. Huwag mong masyadong isipin ang trabaho. Dagdag ni Aling Nena. May mga kasama ka bang mababait dyan? Meron naman po. Kanina nga po, may isa akong kasama na nahilo sa gutom. Pinaghatian namin yung biskwit ko. Naalala ko po kayo. Mabuti yan, anak, pero wag mong titipirin ang sarili mo. Nay, nag-aalangan si Marco. Baka hindi po ako makapagpadala agad sa katapusan. May problema raw po sa sahod. Baka sa susunod na linggo pa maibigay. Napatingin si Aling Nena sa kanyang mga gamit sa kusina, sa paubos ng bote ng mantika, at sa lalagyan ng bigas na hindi na puno. Huminga siya ng malalim bago sumagot. Anak, wag mo akong alalahanin dito. Ang importante, alagaan mo ang sarili mo. Kumain ka ng tama. Ako na ang bahala sa sarili ko. May awa ang Diyos. Sigurado po kayo, Nay? Ayokong nahihirapan kayo dahil sa akin. Matagal na akong sanay sa hirap, anak. Matatag niyang sagot. Pero hindi ibig sabihin ay sumusuko na tayo. Ibig sabihin lang, marunong tayong maghintay. At habang naghihintay, patuloy tayong lumalaban. Salamat po, Nay. Sabi ni Marco, puno ng paghanga ang boses. Salamat po talaga. Oh, sabi ni Aling Nena, gabi na riyan. Bago ka matulog, tandaan mong hindi ka nag-iisa. Habang natutulog ka, may nanay nagising sa pagdarasal para sa'yo. Narinig ni Aling Nena ang isang malalim na paghinga. Nay, basag pero buo ang boses ni Marco. Mahal na mahal po kita. Anak, hindi na napigilan ni Aling Nena ang kanyang mga luha. Mahal na mahal din kita. Mas mahal pa sa pinakamakapal na sabaw. Hala, baka mamantika yan, Nay. Biro ni Marco, sinusubukang pagaanin ang usapan. Hindi healthy to. Mantika ng pagmamahal. Walang kolesterol. Ganting biro ni Aling Nena. Sabay singhot. Ang corny nyo talaga. Nay, sabi ni Marco. Pero may ngiti sa kanyang boses. Sige po, Nay. Good night po. Good night, anak. Mag-iingat ka palagi. Pagkababa ng tawag, nanatili siyang nakaupo. Gumaan ang kanyang pakiramdam dahil sa wakas ay narinig niya ang boses ng anak. Tinipigan niya ang basad na screen ng telepono. Puno ito ng gasgas at crack, pero ito ang nagdala sa kanya ng liwanag na yung gabi. Kinuha niya ang kanyang rosaryo. Panginoon, bulong niya. Maraming salamat po at ligtas siya. Bigyan niyo po siya ng lakas sa araw-araw at naway bantayan niyo siya palagi. Kayo na po ang bahala sa kanya roon. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang nasa isip niya ay hindi ang pagod o ang hirap, kundi ang tawa ni Marco. Bukas ulit, sabi niya sa sarili, isang pangako na magpapatuloy siya hanggang sa ang good night sa telepono ay mapalitan na ng nandito na po ako, Nay. At ang yakap na dinadaan sa hangin ay maging isang totoong yakap na sa kanilang muling pagkikita. Isang linggo pagkatapos ng tawag ni Marco, isang malakas na bagyo ang humampas sa kanilang bayan. Walang tigil ang buhos ng ulan at ang ihip ng malakas na hangin na tila gustong sirain ang maliit na kariton ni Aling Nena. Ang lona na nagsisilbing bubong ay marahas na pumapagaspas. Ang apoy sa kanyang munting kalan ay halos mamatay na sa bawat ihip ng hangin. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil sa pagod at gutom. Tiningnan niya ang laman ng kanyang kaldero. Sapat na lang para sa isang huling mangkok. Ito sana ang kanyang hapunan pagka-uwi. Isang munting gantimpala matapos ang mahabang gabi. Habang nag-iisip, isang matangkad na lalaki ang biglang sumulpot mula sa dilim. Basang-basa ito at nanginginig sa ginaw. Sumilong ito sa kanyang maliit na lona. Hindi ito nagsalita. Tila nahihiyang mang-abala. Naku iho, halika rito. Sumilong ka muna. Sabi ni Aling Nena. Ang kanyang pag-aalala ay mas malakas kaysa sa sariling takot. Sa salamat po, sagot ng estranghero. Nanginginig ang pama. Makikisilong lang po sandali. Ang lakas po talaga ng ulan. Walang problema.
Umupo ka muna, alok niya, tinuturo ang nag-iisang bangkito. Nakita niya ang pamumutla sa mukha nito. Agad siyang nakapagdesisyon. Kinuha niya ang huling mangkok at nagsimulang magsandok. Naku, wag na po kayong mag-abala, sabi ng lalaki. Wala po akong dalang pera. May hiya sa kanyang boses. Napahinto si Aling Nena at tiningnan ito. Naalala niya ang kanyang anak. Paano kung si Marco ang nasa ganitong sitwasyon? Isang mainit na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Sino ba ang nagsabing kailangan mong magbayad? Tanong niya. Ang mainit na sabaw ay hindi pinatanggihan, lalo na sa gabing ganito. Ang utang nababayaran. Pero ang gutom at ginaw, kalaban yan ngayon. Hindi makapaniwala ang lalaki. Pero yan na po yata ang huli niyong tinda. Ang huling tinda ay para sa pinakanangangailangan, sagot ni Aling Nena habang iniaabot ang mainit na mangkok. Dinagdagan pa niya ito ng huling piraso ng itlog. Heto na, dahan-dahan lang ha, mainit yan. Nanginginig ang mga kamay na estranghero habang hawak ang mangkok. Dahan-dahan siyang humigop. Napapikit siya, ang sarap po. Sabi niya halos pabulong. Parang mayakap. Napangiti si Aling Nena sa narinig. Iyon din ang sinabi ng batang lansangan noon. Laging mayakap sa mainit na sabaw, sagot niya. Pinanood niya itong kumain at sa bawat higop nito, tila nababawasan din ang sarili niyang ginaw. Nang maubos ng lalaki ang sabaw, tila bumalik ang kulay sa mukha nito. Maraming salamat po. Galing pa po ako sa kabilang bayan at naligaw dahil sa bagyo. Papunta po sana ako sa may malaking puno ng akasya sa dulo ng bayan. Sa puno ng akasya? Nagtatakang tanong ni Aling Nena. Delikado roon, iho, lalo na't kumikidlat. Ano ang sadya mo roon sa gitna ng ganitong panahon? May mahalaga lang po akong babalikan doon, misteryosong sagot ng lalaki. Salamat po sa pagkain at sa pagturo ng daan. Pangako, babalikan ko po kayo para bayaran ang tulong ninyo. Wala yon, sabi ni Aling Nena. Ang pagtulong ay hindi inuutang. Mag-ingat ka ha. Umalis ang estranghero at mabilis na naglaho sa dilim ng gabi. Naiwan si Aling Nena na may walang lamang kaldero. Nagugutom man, isang kakaibang kapayapaan ang kanyang naramdaman. Maingat niyang pinunasan ang mesa at isinara ang kariton. Habang itinutulak ito pauwi sa gitna ng ambon, bumulong siya sa hangin. Kayo na po ang bahala sa akin, Panginoon. Pagod ang katawan pero magaan ang kalooban. Habang naglalakad, iniisip niya ang estranghero. Sana ay ligtas itong makaraping sa pupuntahan niya. Iniisip din niya si Marco. Sana. Kung sakaling mangailangan din ang anak niya ng tulong, may isang taong katulad niya na handang magbigay ng sariling huling mangkok. Nakatulog siyang mahimbing sa gabing iyon. Hindi alam na ang kabutihang ipinakita niya ang magiging simula ng isang himala. Hating gabi na nang magising si Aling Nena. Humina na ang ulan at tanging ang tunog na lang ng mga tumutulong patak mula sa bubong ang maririnig. Diyos ko, anong oras na ba? Isip niya habang dahan-dahang bumabangon. Sa gitna ng katahimikan, isang tunog ang pumukaw sa kanya. Tok, tok, tok. Tatlong malinaw at mabagal na katok sa kanyang pintuang kawayan. Napaupo siya, bumilis ang tibok ng kanyang dibdib na parang tambol. Sino naman kaya ang kakatok sa ganitong oras? Baka may masamang loob o baka may kapitbahay na nangangailangan ng tulong. Kinuha niya ang gasera at mahigpit na hinawakan ang kanyang rosaryo, bumubulong ng maikling dasal. Sino po yan? Mahina niyang tanong. Nanginginig ang boses. Walang sumagot. Sa halip, isang aninong matangkad at malaki ang nakita niya sa siwang ng dingding. Susmario Ep, ang laki. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahan niyang binuksan ng kaunti ang pinto. Ang bumungad sa kanya ay isang imaheng hindi niya malilimutan. Sa liwanag ng gasera, nakita niya ang isang nilalang na may katawan ng tao, ngunit may ulo ng kabayo. Basang-basa ito sa ulan at ang mga mata nito na tila nagliliwanag sa dilim ay nakatitig sa kanya. Napaatras si Aling Nena sa takot. Ano pa? Akma na niyang isasara ang pinto nang biglang yumuko ang nilalang at marahang nagsalita.
Ang boses nito ay malalim ngunit mahinahon, taliwas sa nakakatakot nitong anyo. "Huwag kang mangamba, butihing babae," sabi nito. "Alam kong kakaiba ang aking itsura sa iyong paningin, ngunit wala akong masamang hangarin. Ako ang lalaking pinakain mo kanina sa gitna ng bagyo." Natigilan si Aling Nena. Imposible. Isa lang siyang ordinaryong lalaki kanina. Papaanong? Sino ka ba talaga? Ako ay isang nilalang ng kalikasan, isang tikbalang, tagapagbantay ng mga puno at kagubatan, sagot nito. Matagal na akong nagmamasid sa mga tao. Nakita ko na ang kasakiman, ang pagwawalang pahala. Ngunit bihira na ako makakita ng pusong pasingbusilak ng sayo. Nagbigay ka kahit wala ka ng matitira para sa iyong sarili. Itinaas nito ang isang lumang garapon na yari sa salamin. Naparito ako upang magpasalamat. Magpasalamat para saan po? Naguguluhang tanong ni Aling Nena. Para sa mainit na sabaw, sagot ng tikbalang, at para sa kabutihan ng iyong puso. Inilapag nito sa kanyang harapan ang garapon. Ito ay para sa iyo. Binuksan ng tikbalang ang garapon. Isang kakaimang liwanag ang nagmula sa loob nito, na nagpainit sa buong barong-barong. Nakita ni Aling Nena ang mga dahon ng laurel na kumikinang na parang ginpo. Isang mabangong amoy ang kumalat sa hangin. Amoy ng sabaw, ng bagong saing, at ng yakap ng isang ina. Ano po ito? Mga dahon ito ng laurel, ngunit hindi ito ordinaryong dahon, paliwanag ng tikbalang. Galing ang mga ito sa aming mundo. Ang bawat isa ay may dalang hiwaga. Sa pagdampi mo pa lang ng isang dahon sa iyong sabaw, ito ay magkakaroon ng lasang hahanap-hanapin ng sinuman. Magiging masarap ito at magbibigay ng kakaibang ginhawa sa sinumang kakain. Ngunit may mga batas kang dapat sundin. Tumingin si Aling Nena sa mga mata ng tikbalang. Ang takot ay napalitan na ng pagkamangha. Ano po ang mga iyon? Una, idampi mo lang ang isang dahon sa iyong sabaw. Ang hiwaga ay nasa iyong puso, hindi sa dami. Pangalawa, hinding-hindi mo dapat ipagbenta ang mga dahon. Ang biyayang ito ay hindi paninda. At ang pangatlo, ang pinakamahalaga sa lahat, sabi ng tikbalang, araw-araw maglaan ka ng isang libreng mangkok ng iyong mami para sa isang taong nagugutom. Huwag kang pipili, ibigay mo sa unang hihingi. Sa bawat pagbibigay mo, mananatili ang bisa ng mga dahon. Sa oras na makalimot ka o magdamot, ang hiwaga ay mawawala na parang bula. Naluha si Aling Nena. Isang himala. Ito na ba ang sagot sa mga dasal ko para kay Marco? Bakit po ako? Isa lang po akong hamak na maglalako. Dahil ang tunay na kaputihan ay hindi nasusukat sa yaman, sagot ng tikbalang. Nasa isang pusong handang magbigay kahit walang-wala, na ipakita mo na iyan, ipagpatuloy mo lang. Tumango si Aling Nena, puno ng determinasyon. Pangako po, susundin ko ang lahat ng sinabi ninyo. Maraming salamat po. Tilang umiti ang tikbalang. Ang kabutihan ay parang sabaw, lalong sumarap kapag ibinabahagi. Sa isang iglap, naglaho ito sa ambon. Naiwan si Aling Nena na nakatayo sa harap ng nakabukas na pinto. Hawak ang garapong puno ng kumikinang na dahon. Isang bagong pag-asa ang sumilay sa kanyang puso. Isang pag-asang hindi lang para sa anya, kundi para sa lahat. Kinabukasang hapon, bago pa man dumilim, abala na si Aling Nena sa paghahanda para sa kanyang pagtitinda. Hindi dahil sa ingay sa labas, kundi dahil sa malakas na kabog ng kanyang dibdib. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang garapon ng laurel na nakalagay sa isang sulok. Totoo ba ang nangyari kagabi? O baka naman nananaginip lang ako ng gising dahil sa gutom? Kinausap niya ang sarili. Dahan-dahan niyang binuksan ang garapon. Muli isang mahinang liwanag at kakaibang bango ang bumalot sa kanya. Totoo nga. Sa kanyang pwesto, habang sinisingdihan ang apoy sa kalan, nanginginig pa rin ang kanyang kamay. Ito na, susubukan ko na. Pagkatapos niyang lutuin ang sabaw gamit ang dati niyang mga sangkap, kumuha siya ng isang kumikinang na dahon mula sa garapon. Alinsunod sa bili ng tikbalang, marahan niya itong itinampi sa mainit na sabaw. Sa isang iglap, isang napakabangong amoy ang humalimuyak mula sa kaldero. Amoy na parang pinagsama-samang alaala ng pagmamahal, kalinga at tahanan. Napangiti siya. Aling Nena, pabili nga po ng mami.
sabi ng kanyang unang customer, si Mang Berto. Aba, parang iba ang amoy ng mami niyo ngayon ah. Mas bumango yata. Naku, nag-eksperimento lang po ng kaunti, Mang Berto. Sagot ni Aling Nena, pilit na itinatago ang kaba. Sana po ay magustuhan ninyo. Humigop si Mang Berto, bigla itong napapikit, napahinto at napasandal. Nena, ano ang nilagay mo rito? Tanong nito na may pagkamangha. Ang sarap, hindi lang masarap. Parang nawala lahat ng pagod ko sa maghapong pamamasada. Parang yakap na mainit. Para akong bumalik sa pagkabata at nilutuan ng nanay ko. Naluha si Aling Nena sa tuwa. Sumunod ang isang estudyanteng babae na mukhang puyat. Tita Nena, isa nga po. Grabe, amoy pa lang po, parang nakakagising na. Pagkahigop nito, nanlaki ang mga mata niya. Wow, tita, ang sarap. Parang luminaw po bigla ang isip ko. Handa na ako ulit man-aral para sa exam bukas. Salamat po dito. Isang construction worker naman ang sumunod, pagod at marumi. Nay, pagod na pagod po ako. Bigyan niyo nga ako ng mami niyo. Nang matikman, napangiti ito. Nay, himala po ba ito? Parang nabuhayan po lahat ng buto ko. Ang bigat ng buhat ko kanina, pero parang gumaan pagkatapos kong kumain ito. Salamat po, Nay. Pagkaalis nila, isang batang lansangan ang lumapit, ang unang humingi. Naalala niya ang bilin. Halika, iho. Upo ka, may mainit na sabaw para sa iyo. Binigyan niya ito ng isang libreng mangkok. Pagka-uwi niya, agad niyang sinilip ang garapon. Napansin niyang malaki na ang bawas ng mga dahon. Halos kalahati na lang ang natitira. Isang kaba ang gumuhit sa kanyang dibdib. Paano na sa mga susunod na araw? Nag-alala siya. Baka maubos ito at wala na akong magamit. Ngunit kinabukasan, nang buksan niya ang garapon para kumuha ng dahon para sa paghahanda. Laking gulat niya nang makitang puno na naman ito ng mga kumikinang na dahon. Napaluha siya sa pasasalamat. Habang nagbibigay, dumarami nga, bulong niya sa sarili. Lalong tumibay ang kanyang pananampalataya sa hiwaga at sa kabutihan. Kumalat ang balita tungkol sa mami ni Aling Nena. Sa mga sumunod na araw, humaba na ang pila sa kanyang kariton. Ngunit kasabay ng kasikatan ay ang pagdating ng paninira. Narinig niyo ba? May gayuma raw ang mami ni Aling Nena, kaya dinadayo. Bulong ni Aling Marites, isang kapwa tindera na naiinggit sa kanya. Imposibleng ganyang kasarap ang ordinaryong mami. Isang araw, isang babae ang diretsyang nagtanong. Aling Nena, totoo po ba? May kung ano raw kayong sahog na hindi pangkaraniwan. Huminga ng malalim si Aling Nena bago ngumiti. Ang tanging sahog ko po ay sipag sa pagluto at dasal na makatulong sa kapwa. Halika po, tikman ninyo. Libre na po. Ang paghuhusga ay mas masarap gawin kapag busog ang tiyan. Nag-aalangan man, tinanggap ng babae ang isang maliit na mangkok. Pagkahigop niya, bigla siyang natigilan. Nanlaki ang kanyang mga mata at napatingin kay Aling Nena na may halong pagkamangha at hiya. Ano po ito? Ngayon lang po ako nakatikim ng ganito kasarap. Pasensya na po sa aking pagdududa. Dahil sa mga chismis, isang sanitary inspector ang dumating para siyasatil ang kanyang pwesto. Kinabahan si Aling Nena. Ipinakita niya ang lahat. Ang malinis na gamit, ang maayos na sangkap. Napansin ng inspektor ang isang karton na may mga marka. Ano po ito? Tanong ng inspektor na tila strikto. Listahan po yan ng mga libreng mangkok na naibibigay ko araw-araw. Mahinang paliwanag ni Aling Nena. Napahinpo ang inspektor at tinitigan siya. Unti-unting lumambot ang mukha nito. Sa panahon na yon, may gumagawa pa pala ng ganito. Sabi nito na may paghanga. Napakabuti po ng inyong ginagawa. Pasensya na po, trabaho lang. Huwag yun na lang pong pansinin ang mga chismis. Ipagpatuloy nyo lang po yan. Mas lalong dumami ang kanyang mga suki. Nakita nila hindi lang ang masarap na mami, kundi ang mabuting puso ni Aling Nena. Ang kanyang maliit na pwesto ay naging tagpuan ng mga taong pagod, gutom at nangangailangan ng kaunting ginhawa. At sa bawat mangkok na kanyang inihahain at sa bawat libreng sabaw na kanyang ibinibigay, lalong tumatamis ang hiwaga, hindi lang sa kanyang sabaw kundi sa buong komunidad. Ilang linggo ang lumipas at ang simpleng mami ni Aling Nena ay naging bukang bibig na sa kanilang lugar. Hindi na ito basta mami lang.
Tinawag na ito ng mga tao na Himala Mami. Hindi lang dahil sa sarap na hahanap-hanapin, kundi dahil sa kakaibang ginhawang hapid nito sa katawan at kalooban. Ang pila sa kanyang kariton ay humahaba na gabi-gabi, na parang isang prosesyon ng mga taong pagod at naghahanap ng kalinga. Salamat sa Diyos at sa pikbalang, bulong ni Aling Nena sa sarili habang pinagmamasdan ang mga taong masayang kumakain. Isang gabi, isang grupo ng mga kabataang call center agent ang dumating, halatang puyat at pagod. Aling Nena, bigyan niyo kami ng magic niyo para na kaming mga zombie dito, biro ng isa. Naku, mga iho at iha, heto na, natatawang sabi ni Aling Nena. Pagkahigip ng isa, bigla itong sumigaw. Grabe yung antok ko, nag-apply na yata ng resignation letter. Ang sarap, nagtawanan ang lahat. Seryoso, Aling Nena, anong secret nito? Baka pwedeng isang kutsara lang ng antin-anting nyo, ipapahid ko sa noo ko para sa next shift. Walang anting-anting iho, sipag at dasal lang ang sahog diyan, nakangiting sagot ni Aling Nena. Maya-maya, isang lalaki ang lumapit, na akay-akay ang kanyang matandang ina. Aling Nena, sabi po kasi ng mga kasamahan ko, subukan ko raw ipatikim sa nanay ko ang mami nyo. Lagi po kasing naninikip ang dibdib niya at malungkutin simula nang mamatay si tatay. Nako, halika po kayo, inay. Maggiliw na sabi ni Aling Nena. Inalalayan niya ang matanda na makaupo. Heto po, isang mainit na sabaw para sa inyo. Huwag na po ninyong bayaran. Sa isip niya, para sa lahat ng pusong nanguhulila, naway magbigay ito ng kaunting aliw. Dahan-dahang humigop ang matanda. Napahinto ito, napapikit, at may luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Iho, sabi niya sa anak, naalala ko ang luto ng lola mo. Ganitong Benito Avlasa, parang niyakap ako ng tatay mo. Tumingin ito kay Aling Nena. Salamat, iha. Matagal na akong hindi nakakaramdam ng ganitong gaan ng loob. Ang mga ganitong kwento ang nagpalakas ng loob ni Aling Nena. Ang kanyang maliit na kariton ay naging higit pa sa isang tindahan. Naging isang komunidad ito. Isang gabi, nilapitan siya ni Mang Berto. Nena, nag-ambagan kaming mga super. Heto pambili mo ng mas malaking lona at ilang plastik na upuan. Para hindi na nakatayo at nababasa ang mga suhay mo, sabi nito, sabay abot ng isang supot ng mga barya at lukot-lukot na pera. Nako, Mang Berto, nakakahiya naman po, naiyak na sabi ni Aling Nena. Walang hiya-hiya sa pagtulong, Nena. Ang mami mo ang nagbibigay sa amin ng lakas gabi-gabi. Ito lang ang paraan namin para magpasalamat. Dahil sa tulong ng mga tao at sa dumaraming benta, unti-unti nang nakaipon si Aling Nena na ibayad na niya ang lahat ng kanyang utang sa tindahan at hindi na siya gaanong nag-aalala sa pang-araw-araw na gastusin. Sa huling tawag nila ni Marco, masigla niyang ibinalita ang pagbabago. Nay, heto po, nagpadala na po ako para sa mga gastusin niyo dyan. Sabi ni Marco sa kabilang linya. Anak, masayang sagot ni Aling Nena. Huwag mo na akong padalhan ng pera simula ngayon. Itabi mo na lang yan para sa sarili mo. Malakas na ang benta ng mami yan. Salamat sa Diyos at sa mga taong tumutulong sa akin. Talaga po, Nay? Sigurado po kayo? Gulat na tanong ni Marco. Ayoko pong nahihirapan kayo. Hindi anak, totoo ito. Baka nga pag lumaki pa ito, pwede ka nang umuwi para hindi ka na mahirapan dyan. Magkasama na tayo ulit dito. Sabi ni Aling Nena, puno ng pag-asa ang boses. Anak, konting tiis na lang. Malapit na kitang makasama. Isang gabi, pagkatapos niyang magyigpit, hindi siya dumiretso sa pag-uwi. Dinala siya ng kanyang mga paa sa paanan ng malaking puno ng akasya sa dulo ng bayan. Sa ilalim ng puno, sa gitna ng katahimikan, naramdaman niya ang isang payapang presensya. Salamat po sa biyayang ito, abulong niyang sabi habang nakatingala sa mga sama ng puno. Hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan ng sapat. Ang hiling ko lang po, sana ay patuloy ninyo akong gabayan na gamitin ito sa tama. Walang boses na sumagot, ngunit isang malamig na hangin ang humaplo sa kanyang pisngi at ang mga dahon ng puno ay marahang umugoy. Para sa kanya, iyon ay sapat na. Alam niyang may nakikinig. Pag-uwi niya,
Gaya ng dati, sinilip niya ang garapon. Puno na naman ito. Napangiti siya. Ang hiwaga ay hindi nauubos basta't patuloy siyang nagbabahagi. Ang bawat gabi ay hindi na lang tungkol sa pagod at paghihintay. Naging gabi na ito ng pag-asa, kalina, at ng isang himalang unti-unting nabubuo sa bawat mangkok ng kanyang mami. Ilang buwan pa ang lumipas, hindi na kariton ang tinutulak ni Aling Nena, kundi pinto ng isang maliit na restoran. Ang naipon niya mula sa walang tigil na pila sa kanyang himala mami ay ginamit niya para arkilahin ang isang lumang tindahan sa kanto na matagal nang nakasara. Isang hapon, habang nakatayo sa harap ng maalikabok na espasyo, naramdaman niya ang kaba at tuwa. Naku Nena, kaya mo kaya ito? Kariton lang ang sanay mong patakbuhin, hindi isang buong restoran, sabi niya sa sarili. Ngunit nang ilabas niya ang kupas na litrato ni Marco mula sa kanyang bulsa, napalitan ng determinasyon ang kanyang pag-aalinlangan. Para sa amin ito ni Marco, gabi-gabi. Pagkatapos magtinda sa kariton, abala siya sa paglilinis at pag-aayos. Isang gabi, tumawag si Marco. Nay, kamusta na po ang pangarap nating restoran? Heto anak, unti-unti nang nagkakaroon ng kanyo. Salamat sa drawing mo. Nagkaroon ako ng ideya kung saan ilalagay ang mga mesa. Sagot ni Nena habang pinupunasan ang pawis sa noo. Excited na po ako para sa inyo, Nay. Ano po ang mga bagong putahe ang idadagdag nyo? Tanong ni Marco. Naisip ko bukod sa mami. Maglalagay ako ng iba't ibang pampainit ng sikmura para sa mga suki natin. Mayroon tayong sopas, lumi, goto, pares, bulalo, papaitan, at syempre, sinigang. Wow, Nay, ang dami niyan. Siguradong dadagsain tayo. May suggestion po ako sa ilan sa mga pangalan, masiglang sabi ni Marco. Yung bulalo, tawagin nating bulalong Pampa Good Vibes. Yung sinigang, sinigang na nagpapakilig. At yung pares, pares na walang kapares. Natawa si Aling Nena. Ano ka ba namang bata ka? Ang dami mong kalokohan. Pero sige, pag-iisipan ko yan. Hindi lang si Marco ang tumulong. Dahil sa bayanihan ng kanyang mga suki, mula sa mga tsuper ni Mang Berto, mga call center agent, hanggang sa mga estudyante, naging posible ang lahat. Sa araw ng pagbubukas, ang pangalan sa karatula ay Himala, Mami at Bibi. At sa isang sulok, nandoon pa rin ang mesa na may nakasulat, libreng mangkok, habang may nagugutom, may pagkain para sa'yo. Isang hapon, habang puno ang restoran, isang taong grasa ang pumasok. Marumi, magulo ang buhok. At mabaho ang amoy. Agad nagbulungan at nagtakip ng ilong ang mga tao. Nang akmang paaalisin na ito ng isang waiter, pinigilan siya ni Aling Nena. Hayaan mo siya, mahinahon niyang sabi, at personal na nilapitan at inalok ng upuan at pagkain ng lalaki. Humarap siya sa lahat at sinabing, pasensya na po sa inyo, pero dito sa Himala Mami, ang bawat nagugutom ay pamilya, walang pinipili. Tumahimik ang lahat. Nanginginig sa luha at pasasalamat na kumain ang lalaki bago tahimik na umalis. Lingid sa kaalaman ng lahat, ang vlogger na si Macho Foodie ay nasa isang sulok at kinukuhanan ang lahat. Nang umorder siya, tinanong niya si Aling Nena. Aling Nena, bakit niyo po ginawa yun? Pwede pong maapektuhan ang negosyo niyo. Iho, mas malulugi ako sa mata ng Diyos kung ipagtatabuyan ko ang isang taong gutom. Simpleng sagot ni Nena. Namangha ang vlogger at nagsimula na siyang mag-review. Itinutok niya ang kamera sa kanyang mga inorder. Okay mga ka-foodie, let's get down to business. Umpisahan nating sa alamat ang Himala Mami. Humigop ito ng sabaw at nanlaki ang mga mata. Guys, ito yung lasa na parang first is mo nung high school. Kinakabahan ka pero di mo makakalimutan. At itong sabaw, para kang yayakap ng nanay mo matapos kang mabigo sa first love mo. Comfort in a bowl. Sunod niyang hinarap ang isang malaking mangkok. Next up, ang bulalong Pampa Good Vibes. Ka-foodie, kung wasak ang puso mo, ito ang damot. Isang higup bulang, parang sinabi sa'yo ng tatay mo na tumayo ka dyan anak, mas malakas ka kaysa dyan. At itong bone marrow. Sabi niya habang kinukuha ito.
parang tunay na pag-ibig. Kailangan mong paghirapan bago makuha ang pinakamasarap na parte. Pero pag nakuha mo na, sulit ang bawat patak ng pawis. Victory. Pero teka, sabi niya sa kamera. May nakita akong pangalan sa menu na para sa mga matatapang. Papaitan. Challenge accepted, Aling Nena. Inihain sa kanya ang isang maliit na mangkok na umuusok. Wow, amoy pa lang matapang na. Eto na mga ka-foodie, para sa inyo. Sumubo ito at napapikit. Wow, eto yung pait na hahanap-hanapin mo. Parang yung tough love ng lolo mo. Medyo masakit sa una, pero alam mong para sa ikabubuti mo. May sipa ng anghang at asim na gigising sa buong pagkatao mo. This is not for boys. This is for men. Kung kaya mo to, kaya mo lahat ng problema sa buhay. Humarap ang vlogger kay Aling Nena. Grabe, Aling Nena, mula sa yakap ng mami, sa tatag ng bulalo, hanggang sa tapang ng papaitan, kumpleto ang buhay dito sa loob ng restoran nyo. Seryoso po, pwede nyo na akong ampunin? Kahit tagahugas lang ng plato, payag ako. Dito na lang ako titira. Kinabukasan naging viral ang video. Hindi lang dahil sa makukulit na review ng vlogger, kundi lalo na dahil sa eksena ng taong grasa. Dumagsa ang mga tao, hindi lang para kumain, kundi para suportahan ang restoran na may puso. Sa kabilang kalsada, sa kanyang nilalangaw na restoran, pinanood ni Mang Ricardo ang lahat. Hindi pwede. Isang dating mamihan lang? Siguradong may daya ang nangyayari dyan. Bulong niya. Habang ang inggit ay unti-unting nagiging galit, isang madilim na plano ang nabuo sa kanyang isip. Kinabukasan matapos mag-viral ang video ni Macho Foodie, naging parang pista ang kalye sa harap ng Himala Mami at BP. Ngunit sa kabilang kalsada, sa restoran ni Mang Ricardo, ang tanging maririnig ay ang pagaspas ng bentilador sa mga bakanteng ipuan at ang mahinang tunog ng nilalangaw na pagkain. Umukulo ang dugo ni Mang Ricardo habang pinapanood ang tagumpay ni Aling Nena. Hindi to pwede. Ako ang hari ng kalye na ito. Ilang dekada kong pinaghirapan ang negosyo ko para lang matalo sa isang hamak na magmami. Sa isang matandang, ang puhunan lang ay awa at pakitang tao. Ilang sandali pa, pumasok ang kanyang utusan, isang lalaking payatot na nagngangalang Kiko, na takot magulat. Boss, ano pong ipag-uutos nyo? Nanginginig na tanong ni Kiko. Hinarap siya ni Mang Ricardo. Namumula ang mga mata sa galit. Ano na? Tinatanong mo pa ako? Tingnan mo sa labas. Tingnan mo ang kahihiyang ko. Akala ko ba pinakalat mo na ang mga paninira laban sa matandang yon? Ginawa ko po, boss. Halos pabulong na sagot ni Kiko. Pinagkalat ko na may daga daw sa kusina niya, na marumi daw ang mga sangkap. Pero walang naniwala. Walang naniwala? Bakit? Binayaran kita ng malaki para dyan. Sigaw ni Mang Ricardo. At napatalon sa taot si Kiko. Kasi po, ang sagot nila, kilala namin si Aling Nena. Kahit sa kariton pa lang siya, puso ang puhunan niya, hindi kasinungalingan. Mismong mga suki niya ang nagtatanggol sa kanya. Boss, may nakausap po akong super. Sabi niya, subukan mong sirain si Aling Nena. Kami ang makakalaban mo. Napahampas sa mesa si Mang Ricardo. Mga walang utang na loob. Matapos kong magpakain dito ng mura, sa kanya pa rin sila pumapanik. Yung mga supplier. Sinuhulan mo ba para wag na siyang bentahan? Sinabi ko sa'yo, doblehin mo ang alok. Sinubukan ko po, boss. Inalok ko ng doble. Sabi ni Kiko na pinagpapawisan na ng malagkit. Pinuntahan ko si Mang Tonyo, yung nagde-deliver ng gulay. Sabi ko, Mang Tonyo ka na lang mag-deliver. Heto ang paunang bayad. Doble sa bigay ni Nena. Pero umiling lang po siya. Anong sabi niya? Mariing tanong ni Mang Ricardo. Sabi niya po, Kiko, sabihin mo sa boss mo. Ang tiwala hindi nabibili ng pera. Kay Aling Nena hindi lang kami supplier, pamilya kami. Tapos po, binigyan pa ako ng isang tali ng sitaw. Sabi niya, iuwi mo sa pamilya mo, baka gutom na kayo. Nahiya po ako, boss. Nahiya ka? Halos mabasad ang boses ni Mang Ricardo sa galit. Wala kang dapat ikahiya. Sila ang dapat mahiya, mga traidor. Pero Mang Ricardo, himala daw po talaga. Bulong ng kawawang si Kiko. Anong himala? Walang himala. Sigaw niya. May daya yan.
Bigla siyang natahimik. Ang kanyang isip ay nag-aapoy sa isang madilim na plano. Kung hindi niya matatalo sa paraang marangal ang matanda, mayroon siyang alam na paraan na siguradong wawakasan ang himala nito. Umalis ka na, utos siya kay Kiko. Ako na ang bahala dito. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Mang Ricardo. Ang bawat halakhak mula sa restoran ni Aling Nena ay parang sundang na tumutusok sa kanyang dibdib. Para sa akin dapat yan. Ako ang dapat pinipilahan. Nang maghating gabi, binalot ng katahimikan ang paligid at nagpasya siya. Suot ang iim na damit. Dahan-dahan siyang pumasok sa kusina ni Aling Nena. Mabilis niyang natagpuan ang lalagyanan ng asin at walang pag-aalinlangang pinalitan ang laman nito ng nakalalasong pulbos. Nang matapos, mabilis siyang lumabas at nagsimula maglakad pa uwi. Pero nalito siya at hindi niya mahanap ang tamang daan. Pabalik-balik siya sa iisang lugar, sa tapat ng isang malaki at matandang puno ng akasya. Sa bawat pagtakbo niya, ito na naman ang poste ng ilaw na aandap-andap. Ito na naman ang pader na may kupas na pinta at ito na naman ang nakakatakot na puno. Sa gitna ng kanyang pagod at pagkalito, isang kaluskos ang naririnig niya mula sa mga dahon sa itaas. Sa kanyang pagpingalat, halos manlumo siya sa takot. Mula sa kadiliman, isang anino ang humulma. Mas matangkad sa tao. May katawang tao, ngunit ang ulo ay sa isang kabayo. At ang mga mata ay dalawang baga na nagliliyab. Isang malalim at malagong boses ang umalingaw sa hangin. Ang lason. Si sino ka? Nanginginig na tanong ni Mang Ricardo, habang pilit na itinatago ang takot. Anong lason? Wala akong alam sa sinasabi mo. Isang tawang mahina ngunit malagim. Parang paggiling ng mga bato ang narinig niya. Sinungaling, sabi ng tikbalang. Nakita kita, Mang Ricardo. Naamoy ko ang kamandag sa iyong mga kamay. Habang inilalagay mo ito sa garapon ng asin ni Nena. Akala mo ba ang kadiliman ay sapat na para itago ang iyong kasamaan? Tuluyang bumagsak ang tapang ni Mang Ricardo. Paano? Bakit? Bakit mo siya pinoprotektahan? Isa lang siyang hamak na tindera ng mami. Ang matandang iyon ay may pusong malinis, sagot ng nilalang. Ang boses nito ay naglalaman ng bigat ng maraming panahon. Nagbibigay galang siya sa mga hindi nakikita. Ikaw, ang tanging dala mo sa mundong ito ay inggit. Ang kabutihan ay dapat ipagtanggol laban sa mga tulad mo. Pakiusap, pauwiin mo na ako, pagmamakaawa ni Mang Ricardo. Gagawin ko ang lahat. Kung gayon, simple lang utos ko, sabi ng tikbalang. At sa bawat salita nito ay tila lalong lumalamig ang hangin. Itapon mo ang lason, ibalik mo ang asin. Kung hindi, ang kalye na ito ang magiging iyong walang hanggang mundo. Tatalon ka sa mga bubong na hindi mo mararating. Tatakbo ka sa mga eskinita na walang katapusan. Hanggang ang tanging maririnig mo na lang ay ang iyong sariling kabaliwan. Sa sobrang takot, walang nagawa si Mang Ricardo, undi ang tumango. Ngayon na, utos ng tikbalang. Naminginig siyang tumakbo pabalik sa restoran ni Aling Nena. Ang bintana ay bahagyang nakaawang, tila naghihintay. Pumasok siya, kinuha ang lalagyan at nanginginig na itinapon ang lason sa kanal bago ibinalik ang tunay na asin. Nang makalabas siya, ang kalye ay normal na uli. Ang daan pauwi ay malinaw at tahimik. Humahango siyang tumakbo hanggang sa marating ang pinto ng kanyang bahay. Bago mo ito mabuksan, isang huling bulong ang idinampi ng hangin sa kanyang batok. Isang babala na hinding-hindi niya malilimutan. Huwag mo na siyang gagambalain at tandaan mo, Mang Ricardo, alam ko kung saan ka nakatira. Pumasok si Mang Ricardo sa kanyang bahay. Isinara ang pinto at napasandal dito, tuluyang bumagsak sa sahig. Isang taong pinagharian ng inggit, na ngayon ay habambuhay ng paghaharian ng takot. Lumipas ang ilang araw, ngunit para kay Mang Ricardo, ang bawat gabi ay isang walang katapusang pag-uulit ng bangungot. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niya ang nagliliyab na mga mata ng tikbalang at naririnig ang malagong boses nito na bumubulong sa hangin. Hindi na siya makatulog. Hindi na rin niya magawang tumingin sa salamin nang hindi naaalala ang kasamaang muntik na niyang gawin.
Hindi na pwede to, sabi niya sa sarili isang umaga, habang nakatitig sa kisame ng kanyang silid. Mababaliw ako kung ganito ng ganito. Kailangan kong itama ang lahat, kahit na anong mangyari. Buo na ang kanyang pasya. Pinuntahan niya ang kanyang bodega at pinili ang pinakamabigat at pinakamagandang sako ng bigas. Pasan-pasan niya itong dinala sa tapat ng restoran ni Aling Nena. Huminga siya ng malalim. Ang puso niya ay kumakabog na parang tambol at marahan siyang kumatok. Nang bumukas ang pinto at bumungad si Aling Nena, agad na napayuko si Mang Ricardo. Aling Nena, papara po sa inyo, para sa feeding program ninyo. Nagulat si Aling Nena sa itsura ni Mang Ricardo. Malalim ang mga mata nito, payat at puno ng hiya. Ricardo, anong nangyari sa'yo? Pumasok ka sa loob ng munting restoran. Habang naamoy niya ang sabaw ng mami, lalong bumigat ang dibdib ni Mang Ricardo. Umupo siya sa isang sulok, hindi makatingin ng diretsyo. Ricardo, salamat dito sa bigas, pero parang may mabigat kang dinadala. Sabihin mo sa akin, malumanay na sabi ni Aling Nena. Doon na bumigay si Mang Ricardo. Umiiyak na parang bata, ikinuwento niya ang lahat. Nena, patawarin mo ako. Inggit, puno ng inggit ang puso ko. Lahat ng pinaghirapan ko, parang biglang nawala. Nakita ko ang tagumpay mo, at para akong sinasampal. Naalala ko lahat ng kabiguhan ko. Kaya gumawa ako ng masama. Anong ginawa mo, Ricardo? Yung mga paninira, ako ang may pakana nun. Yung mga supplier, siniraan rin kita sa kanila at sinuhulan ko sila. Pero may mas malala pa akong ginawa. Nanginginig ang kanyang boses. Nung gabing iyon, pumasok ako sa kusina mo. Ang asin mo, pinalipan ko ng lason. Natigilan si Aling Nena, ngunit walang bakas ng galit sa kanyang mukha, tanging pag-aalala. Pero hindi ko natuloy. Mabilis na dugtong ni Mang Ricardo. May pumigil sa akin. Isang tikbalang sa puno ng akasya. Sabi niya, protektado ka daw niya dahil mabuti ang puso mo. Pinabalik niya ako, pinatapon ng lason, at pinalitan ng asin. Nena, maniwala ka. Nagsisisi ako. Patawarin mo ko. Ngumiti ng bahagya si Aling Nena, isang ngiting puno ng pag-unawa. Matagal ko nang alam na may nagbabantay sa akin. Ricardo, tinuruan ako ng lola ko na laging magbigay galang. Ang mahalaga, hindi ang pagkakamali mo, kundi ang pagbabalik mo para itama ito. Pero bakit, matapos lahat ng ginawa ko, bakit ang bait mo pa rin sa akin? Dahil ang galit ay lason din, Ricardo. Nilalason nito ang puso. Halika, kung gusto mo talagang makabawi, huwag mo lang ibigay ang bigas. Tulungan mo akong ihanda at ipamigay ito. Isang hapon habang abala sina Aling Nena at ang nahihiya pa ring si Mang Ricardo sa paghihiwa ng gulay, isang malakas at masayang boses ang umalinaw sa restoran. Nay, sorpresa! Lumingon si Aling Nena at napaluha sa tuwa. Marco, anak! Sinalubong niya ng mahigpit na yakap ang kanyang anak na kararating lang mula sa abroad. Nay, ang ganda na ng lugar niyo. Ang daming tao. Sabi ko na nga ba, sisikat din ang mami niyo. Sabi ni Marco habang masayang-masaya na niyayakap ang ina. Napakasarap sa pakiramdam na makitang maunlad na ang buhay ng nanay niya matapos ang lahat ng paghihirap. Ngunit ang ngiti ni Marco ay biglang nawala nang mapatingin siya sa sulok ng kusina at makita kung sino ang kasama ng kanyang ina. Ang tawa niya ay napalitan ng isang malamig na titig. Anong ginagawa ng lalaking yan dito? Mahinang tanong niya, tumuturo kay Mang Ricardo. Si Mang Ricardo, ang mayabang na may-ari ng malaking restoran sa kabilang kalsada? Ang tao mula pagkabata ko ay kilala kong laging minamaliit ang mga maliliit na tindera na tulad ni nanay. Marco, anak, kumalma ka. Pakiusap ni Aling Nena. Ikinuwento niya ang lahat ng nangyari kamakailan. Ang inggit, ang madilim na balak at ang pagbabago ng loob ni Mang Ricardo. Ngunit kahit narinig na niya ang lahat, puno pa rin ng pagdududa ang puso ni Marco. Hindi niya basta-basta malilimutan ang pagkatao ni Mang Ricardo na matagal na niyang kilala. Kinabukasan, habang nagmamasib mula sa malayo,
Nakita ni Marco ang isang batang kalye na dati laging sinusuwitan at tinataboy ni Mang Ricardo. Ngayon, lumapit ang bata at sa halip na sigawan, lumuhod si Mang Ricardo para maging kapantay nito. Oh, heto na ang mami mo. Mainit pa yan, dahan-dahan ka sa paghigop ha? Narinig ni Marco na sabi ni Mang Ricardo, kasabay ng pag-abot ng isang mangkok at isang tunay na ngiti. Teka, walang ibang nakakakita sa kanya. Walang kamera, pero ginawa niya pa rin. Hindi ito pagpapanggap, isip ni Marco. Ang eksenang iyon ang tuluyang nagpatibag sa pader ng pagdududa sa kanyang puso. Dahil sa tiwalang nabuo, nagsimula ang isang hindi inaasahang pagsasamahan. Ang galing sa negosyo ni Mang Ricardo, na ngayon ay may kasama ng puso, ay isinama sa mga bagong ideya at lakas ni Marco. Ang nag-iisang himala mami ay lumago. Nagbukas sila ng mga sangay sa iba't ubang bayan at pinangalanan nila itong ang kaibigang mami. Isang gabi, nagkaroon sila ng munting salusalo sa kanilang pangunahing restoran para ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Masaya silang nagtatawanan nang biglang tumahimik ang paligid. Isang matangkad na anino ang dahan-dahang lumitaw sa may pintuan. Napaurong si Marco sa takot. Ano yan? Ngunit ngumiti lang si Aling Nena. Lumapit siya sa pintuan at magalang na nagsalita. Kaibigan, salamat sa pagbabantay. Halika, sumalo ka sa aming munting selebrasyon. Ang tikbalang ay marahang yumuko at pumasok. Hindi ito nagsalita, ngunit naupo ito sa isang silyang inihanda para dito. Sa halip niya matakot, masaya silang nagsalusalo. Bago umalis ang kanilang mahiwagang panauhin, marahan mi pong hinawakan ang gilid ng malaking kaldero ng sabaw. Kinabukasan at sa mga sumunod pang araw, napansin nilang tila hindi nauubos ang sabaw sa kalderong iyon tuwing may feeding program. Iyon ang naging biyaya at tahimik na basbas ng kanilang tagabantay. Ang huling eksena sa kanilang kwento ay isang ordinaryong gabi sa ang kaibigang mami. Sa loob, abalang ngunit masayang nagtutulungan sina Aling Nena, Marco, at ang ngumingiti na ang si Mang Ricardo. Sa labas, hindi nakikita ng mga tao. Nakatayo sa lilim ng puno ng akasya ang isang anino na tahimik na nagbabantay bago tuluyang maglaho sa dilim. Isang patunay na ang tunay na himala ay hindi ang sikreto sa pagkain, kundi ang kabutihang nagbubuklod sa lahat.